Nako, breaking news, no? 300 plus na OFW na galing Middle East, sinalubong po ni BBM doon sa airport yata, no? At ito na nga naging resulta, wala pong bumati kay BBM, parang hindi po kilala siya. Oy, baka gawin yung AI to, ha? Baka sabihin yung AI na naman to, manipulated na naman to, ha? Ganito tong mga to, eh. Pag na sila ay nabubuking, gagawing AI, eh. O, tatawa, gagawing AI. Pag walang masagot, sasabihin, fake news yung tao. At tapos pag wala na ma-corner na, sabihin, DDS mindset. Di ba? Ganito itong mga to eh. Ito, panoorin nyo po ha. Ito, dito nyo makikita talaga na sinasabi ng karamihan na sumasalamin sa naging epekto. Bakit nga ba? Masasagutin natin mamaya kung bakit galit ang tao kay Junior. Bakit? Hindi naman totally galit eh. Naiinis. Di ba? Parang yun, parehas lang yun. Ito, tingnan natin, panoorin natin. Oh. Uy, pansinin nyo naman. Hindi totoo talaga. Ito hindi naman sa pagkukumpara. Kahit sinong politiko, mayor, pupunta dyan, kahit Cisco, pagkakagulo Kahit not, pero siya, hindi siya pinagkakagulo. Ewan ko kung bakit. Ako may nakikita ko kung bakit. Alam niyo kung bakit? Ano? Hindi na naman tatrabaho ang Pangulo? Hindi. Nagtatrabaho ang Pangulo, ginagawa nga lahat ng paraan eh. Ako, patas tayo rito. Ang hatol ko sa kanya parehas. Bakit ganito yung mga tao? Bakit ganito? Bakit yung respeto sa kanila, bakit wala? Pahingan nyo to, mamaya. Ang dami niya, no? Hindi siya kilala. May isa na napilitan, gumano, no? Umadlib yung isa, kinawayan yung isa. Ayun, no? Wala pumapansin sa kanya, masama loob. Yeah. Ayun, titigil lang siya na sombrero. Alam mo, sa natural na tao, na walang sama ng loob, ikaw normal yung normal lang nakikita ko wala ka sama ng loob ng tao na kilala mo yung presidente. Kakawayan mo eh. Sir, di ba? Kahit di ka na magpasalamat, kakawayan mo eh. Pero kung ikaw may nanatili sa puso mo sama ng loob, hindi mo kakawayan. Maniwala ka sa akin. Tanggapin nyo man o hindi. Random yan baka sabihin nyo, sinabotan na naman. Sabihin, DDS na naman lahat yan. Napansin ko lang opinion ko lang to Wala pumapansin umadlib na tuloy si Junior. Kinausap na lang yung officials niya. Pero bandang huli, niyakap yata siya ng isang OFW. Etc. Ganyan-ganyan. Emotional daw. Syempre, lahat naman may hindi perfect eh. Grabe. Pansinin nyo naman. Ba't may kumakaway? Mga staff? Nagpapaalam sa bus, Grabe, walang pumapansin. Dapat sa mga salamin ng bus, may mga gumagano, no? Pagod yan mga yan, pauwiin mo na, huwag mo nang kaway-kawayan. Wala kumakaway sa loob ng bus, Ayun, meron. Isa lang. Hindi tapos si ate. Kamot siya, Kamot sa walang kate. Kamot sa walang kate. Bakit? Ito, baka magalit naman si Auntie Claire. Sasabihin masama na namang punahin ng kanilang panig. Alam mo, payag ka na i-criticize ka. Kasi nandyan, parang ganito, pag ba ang isang tao, halimbawa, estudyante, hindi mo estudyante, sinagot niya 2 plus 2, anong sagot? Di ba dapat 4? Nakita mo 2 plus 2, ang sagot niya 6. Hindi mo ba sasawayin? Pag hindi mo sinaway, maniniwala yun ng 2 plus 2, 6 nga. O kaya, matagal niya bago matutunan, ang answer pala ay sa 2 plus 2 is 4. Kasi hindi mo sinaway eh. Pero pag ginriticize mo siya, oy, ang pangit ng palda mo, kinabukasan mo, babaguhin niya yun. Wala sumasaway sa kanya ang pangit ng palda niya. Ang baduy. Wala sumasaway sa kanya. Pero pag ginriticize mo siya, baduy-baduy mo, ayos yung mga forma mo. Tamo, yung tao na yun, ganda-ganda ng forma, mas maganda pa sa'yo. Kasi ginriticize mo eh. Eto, ayaw nila i-criticize sa kanila. Ibig sabihin, ayaw nila mabago yung plataforma nila. Di ba? Natural lang yan. Kayo binoto ng taong bayan eh. Magpasaway kayo. Pamayag kayo. Alam niyo bakit di kumakaway OFW sa kanya? Alam niyo bakit? Isa sa nakikita ko.
nararamdaman nila ang tunay na malasakit ng isang tao. Kahit ikaw nagpapanggap ka na mahal ko, yung isa dyan, senadora, nagpapanggap, mahal ko talaga ang Pilipinas. Di ba, isang senadora, ayoko nabanggit yung pangalan na, mahal ko, alam mo, mahal ko talaga Pilipino, mahal ko Pilipinas, mahal mo talaga Pilipinas, ha? Ba't di ka maingay sa korupsyon? Ang naapektuhan ngayon, Pilipinas, pati mga Pilipino, ba't di ka maingay? Nagsasalita ka ba? Nagsasalita ka sa China. Dahil alam mo, maraming simpatya sa China tungkol sa WPS. Di ba? Doon ka lang maingay. Dapat mas mag-ingay ka dahil sarili mong kalahi, niloko ng sarili mong kalahi, ninakawan tayo. Di ka nag-iingay. Sasabihin, mahal mo Pilipino? So, plastic. So, ganito rin nararamdaman ng tao. Iba yung sinasabi sa nakikita at sa nararamdaman. May pakiramdam din kami, no? Nagmamahal din kami, no? Nararamdaman namin kung ang isang tao peke o hindi. Di ba? Yan hindi kayang lokohin. Tandaan nyo yung pakiramdam, yung feelings. Hindi kayang lokohin yan. Di ba? Oh, kaya ito, saka alam mo isa pa, nakita ko, dahil itong flood control issue na to, ayaw nila mag-imbestiga. Di ba? Si Pinky, chairman ng Blue Ribbon, nag-iimbestiga ba? Ha? Ano nangyayari ngayon? Asan ang ICI? Asan na? Patapos na daw atas 31. Ano, may nag-iimbestiga? Wala! Yan, dyan nagagayat ang tao. Tapos pag tinanong mo yung spokesperson na si Chucky, hindi siya sasagot sa tamang sagot. Na-divert niya sa mga Duterte. Bakit ang mga Duterte? Mga ganyan-ganyan. Duterte na naman siya. Doon nagagalit ang tao. Kahit hindi DDS ang tao, nagagalit sila sa pinagagawa nila. Di ba? Kaya makikita mo talaga kung sino yung may malasakit, may puso eh. Kahit hindi magsalita ang isang tao, mayor man o congressman, nakikita mo kung may malasakit ang isang tao. Hindi yung ginampanan lang yung trabaho niya, di ba? Napilitan ka lang pumunta dyan. Wala, alam mo, ramdam ng mga hindi ko kayang explain dito. Hindi ko kayang explain. Alam ng mga tao yan na maraming Pilipino na ramdam nila. Kahit in presensya mo, pumunta ka dyan, magpabanda ka dyan, magpalitsyong ka dyan, alam nila kung pinaplastic mo sila o hindi. Natandaan mo yan. Hindi ho ba? O ito, pakinggan natin si Eli San Fernando dun sa kasagot kay Chucky. No? Kung bakit wala daw krisis. Tawa ko. Tawa ko. Wala daw krisis ang oil crisis at hindi daw ramdam ang krisis. Ay, nakok. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi kayo malalaki sahod nyo dyan. Ang sahod nyo dyan, di bababa ng 70,000. Di ba? Kaya akala nyo, hindi nyo ramdam, yung mga ordinaryong Pilipino, hindi nyo ramdam na naghihirap kung paano kumayod araw-araw. No? Nagkanda utang-utang sila, hirap na hirap sila sa buhay, tapos yung administrasyon, di maramdaman ang pagmamalasakit. Kaya yan isa sa mga dahilan kung ba't walang pumapansin kay Lupin. Yan, kasi hindi kayo lumalabas ng opisina nyo. Yan mga boss, nandito tayo ngayon sa NEPA Q-Mart para tanungin yung mga manggagawat ordinaryong Pilipino kung ano masasabi nila sa sinabi ng palasyo, lalong-lalo na ni Yusek Claire Castro. Sabi niya wala pa raw krisis at hindi pa raw kailangan magpanik dahil everything is under control. Everything is under control. Alam mo, okay lang siya sabi mo, hindi kailangan magpanik eh. Anti-Claire eh. Pero sabi niyo walang krisis. Wala pa yung gera sa Iran, may krisis na. Di ba? Imagine, ang nanakaw po 1 trillion sa flood control. Doon pa, hindi pa kasi bumabaha, hindi pa nag-ulan, summer pa lang ngayon, kaya nasasabi nyo yan. Pag umulan na naman, ipapaalala na naman sa inyo ng weather na gano'ng kabastos ang binastos nyo mga Pilipino. Pag nagbaha na naman, no? Doon pa lang krisis na eh. Bumaha, ha? Yung tatrabaho na leptospirosis, namatay. O, bukod sa namatay, walang trabaho 1 linggo dahil baha yung lugar nila. Ha? Yung ekonomiya bagsak doon sa lugar na yun kasi baha. Kasi nga yung flood control ninakaw. So hindi uusad ang ekonomiya. So malaking epekto, buong Pilipinas may maraming baha. So marami epekto ng krisis, di ba? Ganun lang yun eh. Hindi naman ang krisis lang isang street lang na baha. Hindi eh. Syudad ang baha eh. Di ba? Minsan buong baryo baha eh. Paano gagana ekonomiya doon? Di ba? Yun hindi nyo naiisip. Tapos ganyan-ganyan lang kayo kung ano pa baga ang investigasyon. Wala nga investigasyon eh. Di ba? Pag susoliin nyo ng pera, asa na yung restitution na pinagmamalaki nyo, 1 bull, saka Boeing. Asa restitution nyo na pinagmamalaki nyo? Yung restitution nyo na si Diskaya. Di ba sabi nyo, bago mag-WPP, restitution muna. Yung pag-restitution nyo na. Napag-restitution nyo? Ha?
Naibalik nyo ang pera? Wala. Ayun, Rolls Royce, binalik. Sasakyan kakarampot. Magkano yun? 10 million? Ay, ko po. Kung magkano Rolls Royce? 26 million? 50 million? Yun ang binalik. Kakarampot, di ba? Ninakawan ka ng 1 milyon, ibinalik si 25 pesos. Normal pa lahat. So, tanungin natin ano masasabi ng mga kababayan natin. Wala pa krisis kasi hindi na naramdaman. Kami ramdam namin krisis dito ngayon eh. Hindi nga, magkano lang sasahurin mo, Oh. ang mahal ang bilihin. Sa kanila sila okay kasi nasa taas sila eh. Oo nga. Pumunta sila sa baba para malaman Para lang malaman kung okay nila, o no? hindi. Kaya nga, baka nagtatagulan. Oo. Baka manakaw yung malita eh. Ayan, Auntie Claire. Kaya nga. May tip sa'yo si Ate Judy. Pumunta kayo dito at malaman nyo kung ang tao dito nagugutom o hindi. Ayun. Tama. Natin ang crisis, matagal nang ramdam ang crisis. Matagal lang may crisis, di lang nila nararamdaman. Kami lang naghihirap na. Oo. Yung mga, maliit ang dapat makulong. Wala naman mga alam yan. Panirang ano yan, Yun lang ginagawa nila, no? no? Politika. Pag pumunta sila sa mahirap para malaman nila. Parang apektado na nga po lahat eh dahil sa pagtaas ng petrolyo eh. May crisis na po. Followers mo ako. Ay, totoo nga po. Yeah. Tumaas na nga din. Sobra na nga ang crisis. Crisis na nga po. Oo, tinawanan na lang kayo. Ginagawa nila yung taong uto-uto. Ipinamumukha nila sa taong ni krisis kasi alam nila pag krisis sila tatamaan. 'Di ba? Nagpapaka-plastic nga sila. Kaya yan ang isa sa mga dahilan kung ba't di kayo pinapansin ng tao. 'Di ba? Kagaya mga OFW kasi nakikita yan eh. Alam mo minsan ang mga OFW yan nakakakita ng totoong nakakakita ng mga problema ng bansa sa Pilipinas kasi sila yung kumakayod talaga. Sila yung nagpapadala nagre-remit sa Pilipinas. Sila yung nakakasagap ng mga daing ng mga kamag-anak kung gaano kahirap ang Pilipinas. Tandaan nyo ang OFW malayo yan sa atin. Pero alam nila kung ano yung nangyayari sa Pilipinas, hindi nyo maloloko. Kahit sa seguridad ng Pilipinas, dati, ang dami sasabi, Duterte, walang masyadong krimen. Sasabihin nila, ay, may krimen naman ang mga Duterte. May krimen niya, pero hindi ganun karami katulad ngayon. Di ba? Kaya, alam mo, ang mga OFW, nakikita nila yung totoo. Yun ang mga tanong nyo sa mga OFW, sila nakakakita, nakakabatid. Walang pinagkaiba yan ang bundok, hindi nyo nakikita sa malapitan. Ang bundok nakikita sa malayo pag nasa malayo ka. Ganon din ang OFW, kaya hindi nyo maloloko. Di ba? Hindi nyo maloloko taong bayan. Ate Maribel, mahal na lahat, no? Opo. Pero wala pang krisis. Crisis. Tuyo, may crisis na ngayon. Hirap na nga kami. Hindi naman nila nararanasan ang hirap. Marami pong epekto, lalo na yung diesel natin, mataas na po. Sobrang mahal na po eh. Nababawi sa kinikita nyo sa pamamasada, no? Oo, nabawasan po talaga. Crisis na crisis na tayo. Hindi, pero sabi, wag daw mangamba pa eh. Sa mga ka-level niyang mayayaman, huwag mo nang mangamba. Tingin mo, sapat na ngayon, ayuda. Sa araw lang nag-gastos yun. Mahal na po yung bilihin natin. Tapos ngayon dumating pa po yung food study sa gasolina. Hirap po yung mga maliliit na tao. Ayan. Okay, si Boss Alberto na nagsabi, hindi nyo alam yan kasi hindi kayo lumalabas ng opisina nyo. Pag-commute kayo, labas kayo ng opisina nyo, malalaman nyo ano ang tunay na kalagayan ng mga ordinaryong Pilipinas. Ayan, Undersecretary Claire Castro, PBBM, at kayo mga nandyan sa palasyo. Kayo na lang ho ang hindi naniniwala na may krisis na nararanasan ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Dapat ho, ang attitude ninyo ay crisis mode na emergency mode. Ang maganda nyong gawin, isuspende nyo yung excise tax, yung value-added tax sa mga produktong petrolyo, i-address nyo yung issue ng sahod ng mga manggagawa. Walang problema sa ayuda. Pero kung ang tugon ninyo sa problema ay puro ayuda lang, napakalaki ho ng problema natin. Mismong mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na ang nagsasabi, may krisis, may problema, dapat umaksyon na ang ating gobyerno. Napag-uusapan pa ba ang flood control issue? Hindi na. Hindi na. Kaya corner sila eh. Hindi mo kinakarma sila ngayon. Nagmamalaki pa, may natuklasan daw atang oil sa Pilipinas. O ayan, problema sa oil. Tatingin nyo, tuwing nagmamalaki ang administrasyon, kinakarma sila. Nagmamalaki sila sa sa baha, wala, natapos na. 5,500 flood control, natapos na. Bumaha, pinak-check ni weather. Ayan, nakita. Alam mo talaga, hinahayag sila ng panahon, no? Hinahayag sila sa kahambugan nila. Yeah? Talaga totoo, talagang alam ng Panginoon Diyos na talagang gaano sila kabalasubas, kung gaano binalasubos nilang tao, ipagsusulit nyo yan. Tandaan nyo. Kung ano man ninakaw nyo sa bayan niya, kung sino mastermind yan, ipagsusulit nyo lahat yan. Tandaan nyo. Taong baya. Ito
Hindi na pinag-uusapan ng flood control dito. Walang pinag-uusapan flood control, tahimik lahat sila. Ha? Si Senator Marcoleta na nakipaglaban ngayon. Yung iba tahimik na. Si Guanzon na okay nakikipaglaban din. Pero iba tahimik na. Walang investigasyon na ginagawa. Si Pinky walang ginagawa. Nakaupo lang yata doon sa tabi ng Chairman Blue Ribbon. Ipagsusulit nyo lahat yung ginagawa nyo. Di ba? Sabi niya nila, hindi na to isang propaganda. Hindi na ito isang problema. Isang sindikato na to, sabi ng iba. Sindikato na to. Na kung saan ang lahat na sama-sama magkakampi-kampi. Hindi ho ba? Ayaw imbestigahan ng 18 Marines eh. Ha? Dinidiscredit nila eh. O ngayon, ito isa sa mga dahilan. Pero bago tayo, papakinggan natin to si Mike Defensor sa kanyang banat, no? Pakinggan natin to bago tayo magtapos. Sec Claire Castro said, nung unang lumabas itong Yeah, si Castro na naman ang tinutukoy dito. story na to ng Siya ang tatakip eh ng mga salang-sala. Hindi siya pumayag na pag criticize siya okay lang dapat. Sagutin mo yung tanong. Pag kayo failure, tanggapin nyo failure kayo. Huwag nyo na pagtakpan kasi niloloko nyo tao. 2 beses niloloko ang tao eh. Marines, being you with them, sabi niya it's a lousy script. Hmm. What do you have to say to that? I think it's a lousy reply. It's a lousy statement. Hmm. Because the only way to test the script is to call the Marines. Hmm. The only way to file against them Hmm. and to file charges of perjury Hmm. and to prove that they are lying Hmm. is to call them to a committee hearing. And there are cases filed against you by Eduardo Año and of course former Senator Antonio Ternanes. Yes. What do you have to say to that? Hindi ko maintindihan, yung kaso ko daw was unlawful utterances. Hmm. Anong unlawful dun? Because I'm quoting what they were saying. Sa totoo, hindi ako involved sa affidavit na to. Nagdi-destabilize ba ako ng gobyerno? I don't need to destabilize this government. This government is destabilizing itself. Siya nagdi-destabilize sa sarili niya. Hmm. Yung ginawa niyang nakawan, nangyari na yun. Hmm. Ngayon, pinagtatakpan niya yung nakawan, nagagalit ang tao, Hmm. hindi lang siguro... Sasabihin nila walang tao. Napaniwala sila ng mga trolls eh. Nakala nila walang tao nagagalit sa kanila. Pwede ba yun? Trillion na nawala, walang magagalit. Akala nila trolls ay puro trolls lang na sumusugod sa social media. Ayun ang paniniwala nila. Akala nila walang totoong galit. Kasi kung talaga naniniwala sila may tao galit, hindi sila magaganyang akto. Mag-iimbestiga sila. Kapala na mukha, wala talaga investigasyon ginagawa eh. Lahat. Hmm. Kaya yan isa sa mga dahilan ba't ayaw nila maupo si Sara. Kahit anong politika mo, anong kulay mo, galit, Right. na walang nakakulong, datiyan mo. But Ang gumagawa nito. if you are also so keen about, of course, lahat tayo gusto natin malaman ang bottom of this scenario, this situation. But why aren't about yung pinag-uusapan na confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Alam mo yung confidential fund si Sara Duterte, dumaan yan sa COA. Yung COA, ang process dyan, pagka may mali ka sa budget, sasabihin nila ito disallowed. O ito kulang ang submission mo. Nandun pa lang sila sa COA. Out of 125 million, yung iba na liquidate na nila. May 73 million pa na kulang. So nandun pa sila sa COA. Magkakaroon pa kayo ng ayusan doon. Teka lang, pwede bang ito yung sinabit namin, ito yung pag-correct namin dyan. Pag sinabi lang ng COA na may problema ka na, then they will file a case But against you. Representative Terry Don said picture perfect na daw yung mga evidence, no? COA has already submitted the panel yung kanilang report regarding the confidential funds of Vice President Sara Duterte and as Deputy Secretary din. Yeah. So parang ando doon na yung report. Yeah. So I'll show you ito. Sa Department of Agriculture, okay? This is also a final report sa Department of Agriculture. Anong nakalagay sa COA report ng Department of Agriculture? 8 billion suspended, disallowed. Pending. Ito final na rin to as far as COA. Inaayos pa nila yon. But it's a report issued for 2025. 8 billion to eh. right. Ngayon, ano pa yung isang ahensya? Ito. Ched, can you believe si Commission on Higher Education
ang pending niya is 1 billion. Mhm. 1 billion. So, ang point ko, bakit yung pinagdidiskitahan yung 173 million, Aha. ayan, notice of suspension, notice of disallowances Mhm. Oh. Ched. of CHED. Ang lead na agency nito, 1 billion. Mhm. Kukunin ko pa yung DPWH, kukunin ko pa yung lahat ng agency. Hindi, pending pa nga sa COA. Di ba? Mhm. Pagka ang COA sinabi niya, mali yan totally. Alam mo, ang kailangan mo lang gawin doon, bayaran mo. Isoli mo. Unless sinabi lang ninakaw mo, no? Mhm. Dahil may graph na yon. Bayaran mo. But the point is, hindi nga daw ma-explain ni VP Sara. Or she refuses to explain si yung Mary Grace Piatos, Okay. etc. In sometime in peace process natin, the time of President Ramos, binanggit nila yung pangalan ni Ka Hector Mhm. of Quezon. Mhm. I forgot his last name, but ito yung Ka Hector din yung pumatay. Mhm. Si Ka Hector Mabilangan. Hmm. Because nilabas nila yung confidential report and Mhm. intel report of his identity Right. and the money going to him. So ito yung sitwasyon ngayon. These are confidential intelligence funds. Now, do you subject it to the hearing? Kung gano'n ang gagawin natin, lahat na lang ng mga intelligence agencies, armed forces services, magdidelikado mga Ah. assets nila. Magdidelikado yung mga information So, nila. you said kanina, pinagdidiskitahan. So, you think all of this is pagdidiskitahan kay Vice President? Because you have 30 departments. Lahat yan may disallowances. Lahat yan subject to liquidation. Pinakamaliit kay Inday Sara, 73 million. Mhm. CHED nga ang liit na agency. You saw the CHED report is public. Public. You can check on that. Mhm. Bakit ito iniimbestigahan ninyo? Eh, itong mga to hindi. Because we all know that there is a process in COA. And number two, ito pa nga intel and confidential funds, which should not be subject to a public inquiry. Diba? So, itong mga agencies na to, 8 billion, Department of Hmm. Agriculture. I think in DPWH, if I'm Yung not ang dahil pwede mistaken, imbestigahan, yung ba? Si Sara pa. Si Sara pinagpupunterian nila. Alam mo kung nagkataon talaga na hindi si Sara ang president. Sabi niya na isang vlogger, napalagos isang vlogger eh. Kung nagkataon si Sara hindi vice president, matagal na nilang binaon si BBM sa impeachment. Yung mga dilawan mismo ang magtatanggal kay BBM, papatalsigin nila yan. Yung mga pinklawan na yan. Kaso hindi nila kayang gawin kasi nga si Sara ang susunod na president, uupo pag pinatalsig na si BBM. Kaya ang gagawin nila ngayon, kainsuka sila. Di ba? Yan ang ginagawa nila ngayon. No? Ayaw nila tanggapin pero yun ang katotohanan. Yeah. 15 billion. Eh, bakit ito tinitingnan ninyo? Etong kurakot na sinasabi natin, Sa sinabi flood ni Saldi ko nag-deliver din daw siya ng 25 billion kay BBM. Sabi ni Ping Lacson, hindi totoo yan. Sabi ni Yusek Bernardo, siya ang nag-deliver ng pera ng 8 billion, binigay niya kay Trey Gib Olaybar, Yusek, Yes. and kay Yusek Adrian Bersamin. Billion, ba't ayaw na imbestigahan yun? I mean, that's the optics of all this. Na ito, hindi pa nga tapos, nasa COA, 73 million. Itong mga to, may mga nagsasalita na, ayaw nyo naman tingnan, ayaw nyo imbestigahan. All right. So, do you think that we will ever see the light of day in this flood control mess? The way we are going right now, tulad ng sinasabi mo, the way they are responding to the allegations. Alam mo, Angela, so many things are happening that I cannot explain. At naniniwala din ako, lalabas lahat yan. The truth will eventually come out. They cannot prevent it. At ako nagpapasalamat dito sa mga sundalo. Kay Gutesa, kahit na pinabaliktad siya nagsimula dito sa 18 sundalo, at yung mga lalabas pa. Dahil kahit na endangered sila, no, napapahamak sila. Biri mo, mahal mo mga OFW, sasalubungin mo, mahal ko OFW, di ba? Repatriation. Pero yung mga Pilipinong nanakawan, hindi mo iniimbestigahan yung mga dapat imbestigahan. Ano mas marami? OFW o yung mga naapektuhan ng flood control na nakaw? Ano mas marami? Sige nga, mas marami itong flood control issue. Bakit kasama OFW dito eh? Hindi kami maniniwala, kaya mga OFW, ganun na lang, hindi kayo pinapansin. Diba? Kasi mahal nyo OFW, mahal namin OFW. Pero yung nasa Pilipinas, na nanakawan ng harap-harapan ng mga politiko, hindi nyo iniimbestigahan,
Hindi nyo mahal. Hindi nyo mahal ang Pilipino sa anong paraan. Hindi nyo mahal. Hindi nyo iniimbestigahan kung ano nangyari na kawan. Di ba? Parang ako, halimbawa ako, nanakawan ako ng, halimbawa, may pera ako 100,000, no? Nanakawan ako 100,000 na wala. Dumulog ako sa isang ahensya ng gobyerno. Hindi ako pinapansin. Bahala ka, nawala 100,000 mo. Wala akong pakialam sa'yo. Anong pakiramdam? Di ba? Kanilang kaligtasan ng kanilang pamilya. Doon sa 18, nilapitan na yung 3 pamilya doon. Meron pa bang lalabas ng mga iba pang Marines? Naniniwala ako may lalabas pa. Yung nilapitan po, ano po yung sinasabi? Nilapitan sila to? Yung 18, yung 3 doon, pinuntahan yung pamilya na sa probinsya. Hinahanap sila. In a way, hindi naman, May harassment ba? well, nasa si ganito, nasa na yung mga anak niya. Di ba parang hindi mga tamang, siguro, gusto nila takutin lang. Pero hindi tamang pamamaraan ng pagtatanong Number 1, ba't sila hinahanap? Hindi naman sila kailangan hanapin. Okay, so aasahan namin in the following days na may mga lalabas pang iba pang mga Marines, hindi lang itong 18. So I believe parang sabi nila 100 plus. 100 plus to, tapos may lalabas pa. Nako, ang dami, 100 plus Marines. Marines yun? Lalabas pa? So 100 plus ang in-employ ni Zaldico? Oo. Malamang Marines din lahat yun, ex-Marines o ex-soldiers man yan. Kasi ang ex-soldiers na iba, pagkakatiwalaan. Ikaw kukuha ka ba, tambay lang? Kukuha ka, i-hire mo lang, taga ganyan lugar, papayag ka. Ako, kung kukuha ako ng bodyguard ko, at yung nauutusan ko na magkakot ng maleta, bukod sa mga religious, na marelihosong tao, kasi pag relihosong tao, hindi gagawa ng kasalanan yan eh. O yung mga Marines, kasi may panindigan yan, may honor yan, may honor. Tandaan nyo yan. Kasi nga may delivery may bantay ng bahay. Di ba yung sa Bale, doon yung dumarating yung pera. Yes. From Valley, di-deliver nila sa Horizon. From Horizon, magdi-deliver sila kung saan sa Ako, bahay. 18 Marines, 100 Marines, lalabas na yata. Yari kayo dito. Kaya may mga security bawat, Well, Okay, maraming salamat po sa inyo. Nasaksihan nyo po. Dito tayo sa mix na topic natin ngayon na puno ng kabuluhan, puno ng masustansyang pag-uusap, isang maraming matututunan na talagang nakita natin kung gaano nila pitatakpan na sinasabi nila mahal nila Pilipino. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Imbestigahan nyo, sasabihin namin kung mahal nyo talaga mga Pilipino o hindi. Diba? Yun lang po. Hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa inyo. Paalam sa inyong lahat.